Chapter 7. Napapansin ni Jessa na bumabalik na naman ang pagiging masungit ni Jerome. Hindi lang sa pagiging masungit nito kundi ang pagiging bugnutin niya. Kung dati-dati kapag natatapos sila sa kanilang therapy, nakikipagkwentuhan to. Ngayon hindi na. Diretso siya sa kanyang kwarto o di kaya sa opisina niya na sana nasa loob lang ng bahay. May problema ka ba? Bakit ba lagi daw mainit na naman ang ulo mo? Sabi ni Jessa. Tanong ng ama niya. Ano na naman pinagsusumbong niya sa inyo? Galit niyang balik tanong. Wala naman. Nasabi niya lang na hindi ka daw naimik. Saka hindi naman siya lang ang nakakapansin eh. Pati mga kasama natin dito sa bahay napapansin din. Bakit ba? Wala pa. Pagod lang siguro ako sa therapy at sa trabaho ko sa opisina ko. Sagot naman niya. Sana anak, huwag mong pagbalingan si Jessa. Ang bait nga nung batang yun eh. Sa totoo lang, gusto kong ligawan mo siya. Ngising wika ng ina. Pa? Bakit? Wala ka namang girlfriend eh. Siya sa pagkakaalam ko wala din naman siyang boyfriend. So anong mali doon? Pa naman, kung ano na naman yung naiisip niyo, malayo pong mangyari yun. Malayong mangyari kung hindi mo siya gusto. Pero tapatin mo nga ako anak. Ni minsan ba wala akong naramdaman kapag hinahawakan niya ang mga paa mo? Pabirong tanong ng ama. Pa, nagiging malisyosa na naman kayo. Diyan na nga kayo. Sagot niya sa kami na ni Obra ang wheelchair. Guilty ka tumiiwas. Meaning meron. Bulalas ng ama. Whatever pa. Sagot naman niya papalayo sa ama. Doon siya sa kwarto niya pumasok. Pagkasara niya ng pinto ay napag-isip-isip niya ang biro ng ama. Wala nga ba akong nararamdaman kapag ginahawakan niya ang paa ko? Kapag minamassage niya ang mga ito? Tanong niya sa kanyang isip na siya din ang makakasagot. Nung una ay wala, pero nung lumao na nakikilala niya si Jessa ng mas maigi. Minsan nakakaramdam na siya ng ilang sa mga babae. At noong nakipag-date ito kay Sam, hindi niya maitago ang kanyang nararamdamang inggit. Inggit sa dalaga at kay Sam. Kay Jessa dahil malaya itong gawin ang lahat ng gustuhin niya. Hindi tulad niya na baldado. Kapag naiisip niya, bumabalik ang galit niya sa babae. Kay Sam dahil maswerte siya kay Jessa. Nainggit siya sa lalaki dahil sa nararamdaman niyang pagkagusto din ni Jessa dito. Natigil siya sa pag-iisip dahil sa katok sa kanyang pintuan. Sino yan? Tanong niya. Ako to si Jessa. Sagot ni Jessa mula sa labas. Pasok? Bakit? Tanong niya agad. May dala akong merienda. Nagluto ako ng ginataan. Sabi ni Manang paborito mo daw kaya dinala na kita. Sagot ng dalaga. Salamat. Pakilapag mo na lang dyan sa may lamesa sa tabi ng kama ko. Sagot na utos niya. Ramdam ni Jessa ang parang walang ganang pakikipag-usap nito sa kanya. Ngunit hindi na lang niya inalintana. Nilapag niya ang dalang tray ng pagkain sa lamesa saka umalis. Bago pa siya nakalabas ay tinawag siya ni Jerome. Pwedeng patulong ako? Anya. Bakit? Gusto ko sanang sumampa sa kama. Kailangan ko lang na mas malambot na upuan para magawa ko yung ginagawa ko sa laptop ko. Sagot naman ni Jerome. Sige. Tinulak ni Jessa ang wheelchair malapit sa may kama na tama lang para mailipat si Jerome. Medyo lumalakas na ang kanang binti nito kaya hindi na siya masyadong hirap na buhatin siya. Humawak si Jerome sa dalawang braso ni Jessa para makatayo. Kaya mo ba ng ganyan? Gusto mo? Na lang na dating paglilipat ko sa'yo. Ani Jessa. Tinutukoy nito yung bahagyang pagsuporta niya sa lalaki sa may ilalim ng ilikili na medyo payakap sa kanya para di matumba. Okay na to. Kaya na din naman ng isa kong paa na suportahan ng katawan ko. Dahan-dahan siyang tumayo hawak-hawak si Jessa. Pagpihit niya paupo sa kama, na out of balance siya, kaya naman napabagsak siya sa kama at nahila si Jessa. Ay! Napasigaw si Jessa sa gulat, lalong-lalo nang mapansing nakapatong pala siya kay Jerome na nakapahiga sa kama. Naglapat ang kanilang mga katawan at muntikan pa maglapat ang kanilang mga labi. Natigilan silang dalawa at nagkatitigan sa mga mata. Yan kasi sinasabi ko sa iyo eh. Hindi mo pa masyadong kaya.
Ani Jess habang patayo sa pagkakapatong sa lalaki. Nailang siya na hindi matingnan ng mata kay Jerome at ganun din ang isa. Sorry, akala ko kasi kaya ko na eh. Sagot naman ni Jerome na pumipirmi. Agad siyang tinulungan ulit ni Jessa. Nang masiguradong komportable na to ay nagpaalam na palabas. Paglabas ni Jessa sa kwarto ni Jerome, doon na niya pinakawala ng hangin na muo sa kanyang dibdib. Para siyang hindi makahinga sa hiya at ilang kay Jerome. Akalaan mong napapatong siya kay Jerome? Si Jerome naman, hindi rin maipaliwanag ang nararamdaman ng mga oras na yon. Natulala siya sa paglapat ng katawan nila ni Jessa. Ikadalawang buwan na ng therapy ni Jerome. Nakakalakad na siya gamit ang tungkod. Nakakapagtrabaho na siya ng maayos-ayos ngayon dahil hindi na siya nahihirapan pang maglakad-lakad. Hello Sam, napatawag ka? Naulinigan niyang boses si Jessa sa kanyang kwarto. Nakabukas ng bahagya ang pintuan nito kaya naulinigan niyang mula sa labas ng kwarto niya. Natigilan siya para pakinggan kung anong usapan ng dalawa. Malapit na siguro akong umuwi. Medyo okay ng paglalakad ni Jerome eh. Ani pa ni Jessa. Mabuti kung ganun. Namimiss ka na namin dito lalong-lalo na ang daddy at mommy mo. Binisita ko sila sa inyo noong isang araw. Sagot ni Sam. Talaga? Pumunta ka sa bahay? Kumusta naman sila doon? Okay naman sila Jessa, huwag kang mag-alala. Iniintay nila ang pag-uwi mo. Malapit na Sam, malapit na. Nang maibaba ni Jessa ang tawag, mabilis namang pumasok si Jerome sa kanyang kwarto sa takot na makita siya ni Jessa na nakikinig sa usapan nito. Bigla siya nalungkot dahil sa sinabi ni Jessa na malapit na itong uuwi. Nasasari na siya na kasama si Jessa araw-araw. Parang hindi kumpleto ang umaga niya kapag hindi niya agad nakikita si Jessa. Paano na lang kung tulian na itong umuwi? Isang malakas sa doorbell ang narinig ni Jerome mula sa kwarto niya. Hindi na yun pinansin dahil siguradong pagbubuksan iyon ni Jessa o ni Manang. Ilang saglit pa, may naulinigan niyang mga boses mula sa sala. Bumangon siya sa kanyang kama para tingnan kung sino ang dumating. Pagsilip niya mula sa pinto, nakita niya agad si Steph. Nakita din siya agad ng dalaga. Jerome! Pasigaw niyang bati kay Jerome sabay takbo palapit sa kanya. Namiss kita ha. Nakalimutan mo na din akong tawagan. Ano bang pinakain sa'yo ni Jessa ha? Birong pagtatampo ni Steph. Wala ikaw kaya ang hindi na rin natawag. Ibinalik niya ang sinabi ng isa. Ay sus, pasensya na, busy kasi ako. Sa klinik? Okay lang yun. Oo, sa kasal ko. Budala si Steph. Kasal? Nagulat si Jerome sa balita ng kaibigan. Oo, sa susunod na buwan ang kasal ko kaya sana pagdating ng kasal ko, makalakad ka na ng tuluyan. Biglang naglaho ang ngiti sa mukha ni Jerome. Si Steph na babaeng una niyang minahal ay ikakasal na. Isang pilit ng ngiti ang binigay sa kaibigan. Tanggap na niya na may iba na to noon. Pero ang malamang ikakasal na siya, nanghihinayang siya at naiinggit. Pero hindi na din naman niya masisisi si Steph. Congrats Steph. Masaya ako para sa'yo. Pilit na pinalabas niya iyon sa kanyang bibig. Thank you. Masayang sagot ni Steph saka siya niyakap. Nanatili si Steph sa kanila ng isang araw. Nakipagbanding siya kay Jerome at saka kay Jessa. Siya nga pala Jessa. Kumusta na kayo ni Sam? Tanong ni Steph habang nagkakape sila sa may likod ng bahay na tatlo. Ha? Si Sam yung maliligaw mo. O okay naman, naliligaw pa rin. Tipid na sagot ni Jessa. Pakiramdam ko okay din naman siya. Kaso mas okay pa sana kung si Jerome na lang. Ano sa tingin mo Jerome? Bali niya kay Jerome na napamula agad sa winikan ng kaibigan nila. Maging si Jessa ay namula. Ayan ka na naman Steph. Inisasagot ni Jerome. Ayan, kumunot na naman ng noo, biro lang. Bawi agad ni Steph. Napainom tuloy ng wala sa oras sa hawak na mag si Jessa. Nahiya siya sa mga biro ni Steph lalo na't pakiramdam niya ay walang interes si Jerome sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Kailangan ko kasing tawagan si mami ngayon. Paalam ni Jessa. Oh sige, kakausapin ko nga tong kaibigan ko ng mahimasmasan naman.
Gising biro ulit ni Steph. Matanong nga kita, Jerome. Ikaw ba hindi malang na-attract dyan kay Jessa? Walang gatol na tanong ni Steph na makaalis si Jessa. Anong klaseng tanong ba yan? Natanong ko lang naman. Magtatlong buwan na siya dito, siguro naman nakilala mo na ng maigi. Babait naman yung tao at saka maganda. Steph, hindi naman ganun kadali ang sinasabi mo. At saka alam ko naman na wala din gusto yung sa akin. Sagot ni Jerome. Malamang, sa kasungitan mo na yan lalo na sa kanya. Sure mata-turn off yun sa'yo. Ewan ko sa'yo, Steph. May man naliligaw na nga kaya wag ka nang kung ano nung sinasabi. So meaning kung walang man naliligaw, liligawan mo, ganun ba? Ngiting tanong ni Steph. Ay nako, Steph. Diyan ka na nga. Iwas niya at iniwan niya si Steph na pinagtatawanan siya. Kinabukasan ay kailangan nang umalis si Steph sa pagbisita kina Jerome. Halos buong magdamag sila nagkwentuhan tatlo ni na Jessa. Yung sinasabi ko sa iyo kung type mo naman ligawan mo na. Panlulokong ngiting bulong ni Steph kay Jerome. Nasa tabi lang nila si Jessa pero hindi niya narinig ang sinabi ng isa. Noon pa man ay boto na talaga itong si Steph sa dalawa. Hindi lang sa kaibigan niya mga ito kundi nakikita niya ang magandang samahan na mabubuo nila balang araw. Ang dami mong alam. Sige na umalis ka na nga. Kung ano na naman yung pinagsasasabi mo. Birong pagtataboy ni Jerome sa kanya. Natatawang nagpaalam na si Steph sa mga magulang ng lalaki. Pati na rin kay Jessa. Yung kasal ko huwag niyong kalimutan. Pahabol pa ni Steph bago sumakay sa kanyang sasakyan. Na makali si Steph ay isa-isa na silang pumasok. Ano ba yung binubulong-bulong niya sa'yo? Ngising tanong ni Jessa kay Jerome. Wala. Sagot niya pero halata ang pamumula ng kanyang mukha. Wedding nga, giit ni Jessa. Wala nga, singal ni Jerome para tigilan na ng isang pagtatanong. Yun lang ang alam niyang paraan para di na siya usisain pa ng babae. Dumaan ang mga araw. Paunti-unti nang nakakalakad si Jerome mag-isa na walang gamit na tungkod. Sa lagi niya na iyon ay pwede nang umuwi si Jessa dahil tapos na din naman ang obligasyon niya sa lalaki. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Jessa sa lalaki habang nagpipirma ng mga papeles ang isa sa kanyang opisina sa bahay. About what? Balik tanong naman ito. Umupo si Jessa sa may upuan sa harap ng desk. Total naman, kaya mo na maglakad mag-isa. Saka medyo mahaba-haba na din ang nilagi ko dito. Siguro kailangan ko na rin umuwi. Biglang nilapag ni Jerome ang hawak-hawak na ballpen. Pinagmasan lang niya ang dalaga saka umimik. Okay. Tipid niyang sagot. Okay? Ulit ni Jessa dahil naghihintay siya ng mas mabang sasabihin ng isa. Okay, oo. Ulit ni Jerome. Okay. So pwede na ako umuwi bukas. Tanong ulit ni Jessa. Ikaw ang bahala. Malamig naman niyang sagot. Grabe to. Parang wala lang pakialam. Bulong ni Jessa sa kanyang isip. Sige, bukas na ang alis ko. Maraming salamat sa lahat. And I want to say sorry again sa mga nangyari. Iwi ka niya. Tumawa lang si Jerome at wala man lang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa parang ayaw makipag-usap ni Jerome sa kanya, umalis na lang siya sa opisina nito at inimpake na ang mga gamit. Si Jerome naman, nag-iisip lang kung ano ang gagawin. Gusto niya magpasalamat din pero hindi niya alam kung paano. Hindi kasi siya verbal na tao pagdating sa mga bagay-bagay. It means lang talagang mataas ang kanyang pride. Nang dumating ang mga magulang ni Jerome galing sa opisina, kinausap ni Jessa ang mga ito. Kailangan niya magpaalam sa mga to at baka hindi na siya makapagpaalam bukas. Tita, tito, gusto ko sanang magpaalam na. Total nakakapaglakad na naman si Jerome ngayon ng maayos. Aniya. Naku iha, mamimiss ka namin kapag ganyan. Matagal ka din dito sa bahay na malagi. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko kahit na minsan nagsusungit. Okay lang po yun na na nga ata ako sa kasungitan. Biro niya na nakapagpangiti sa mga ginang. Teka lang, may ibibigay ako sa'yo. Anang ama ni Jerome. Pagbalik ay may hawak-hawak na papel na maliit. Kunin mo to.
Anya saka inaabot kay Jessa ang papel na hawak-hawak. Ano po to? Tanong ng dalaga sabay tingin. Isang cheque na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Bayad yan sa serbisyo mo sa anak ko. Sagot ng Ginoo. Naku po, hindi ko po ito matatanggap dito. Tanggi ni Jessa sabay balik sa cheque. Kunin mo na. Matagal din ang pamamalagi mo dito at saka malaki na itulong mo sa anak namin. Nararapat lang nabigyan ka namin ng sahod. Saka kung hindi, dahil sa iyo baka hindi pa rin siya nakakalakad hanggang ngayon. Segunda ng ginang. Pero tita, ginawa ko po dahil kasalanan ko ang nangyari. Gate naman niya. Hindi. Walang may kasalanan dahil aksidente naman yun. Kaya kunin mo na yan. Pilit ng ginang na hindi pa rin kinukuha ang cheque na binabalik ni Jessa. Maraming salamat po kung ganun. Bukas na po ang alis ko. Wala na siya nagawa kundi ang kunin nga iyon. Handa na siyang umalis at nakaimpake na halos lahat ng gamit na dinala niya nung pumunta siya dito. Bibitbitin na lang niya bukas sa kanyang pag-alis. Sa loob ng halos 3 buwan, marami din siyang alaala dito. Ang kabaitan na mag-asawa at mga kasama nila sa bahay. Ang bawat araw na kwentuhan at tawanan sa kanila. Siyempre ang pagsusungit ni Jerome. Oo, ang pagsusungit ni Jerome na halos araw-araw ay kunot ang noo. Pero sa paglagi niya doon, nakilala niya din ito ng mas maigi. Nag-iisip siya nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Mabilis siyang bumangon ng pagkakahiga para pagbuksan iyon at si Jerome ang bumungad sa kanya. Usap tayo. Anya at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Jess habang sinasara ang pinto saka siya sinundan. Nakaimpake ka na pala talaga. Wika ni Jerome nang makita ang mga gamit ng dalaga sa may lapag na nakahanda na. Oo, para bubuhati na lang. Hindi naman halatang excited kang umalis dito, ano? Hindi naman ganun, Jerome. So ano nga? Ano nga? Wala, ingat ka bukas. May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo na, nakikinig ako. Ani Jessa. Feeling kasi niya ay may gustong sabihin si Jerome pero hindi niya masabi-sabi. Wala nga, check ko lang kung nakahanda na mga gamit mo. So excited kang lumayas ako, ganun. Siyempre, wala na yung laging na member wish sa akin dapat bawat umaga. Ang lagi ng babatrip sa akin. Walang gadol na sagot ni Jerome. At least ako hindi nagsusungit na gaya mo. Parang nireregla ka lagi. Mapanuya naman na may halong biro na sagot ni Jessa. Ano? Pigil ang ngiti ni Jerome. O bakit? Totoo naman na. Giti ni Jessa. Ganito lagi ang mukha mo oh. Hinirap niya ang mukha kay Jerome na ginaya ang pagsalubong ng mga kilay ng binata na nakabusangot. Grabe, hindi kaya. Tawang dinay naman niya. Hindi daw, wag ka nga Mr. Sungit, ganyan talaga ang mukha mo. Napabunghalit silang dalawa sa tawa dahil sa paggaya ni Jessa at dahil din sa parang bata na bangayan nila. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa iyo, kaya't pinuntahan kita. Wika ni Jerome nang matapos ang pagtatawanan nila. Ang akala ko talaga noon hindi na ako makakalakad. Hindi ko na magagawa ang mga gusto ko lalong-lalo na ang pagmamahal ko sa surfing. Kaya sobrang galit ko sa iyo dati. Dagdag niya. Kahit naman ngayon galit ka pa rin eh. Pakinggan mo muna ako, pwede? Pinanlakihan siya ng mata ng lalaki kaya tinikom niya na ang bibig. Yun nga, salamat sa pagtsatsaga sa akin. Sa hindi mo pagpadol sa mga kasungitan ko at higit sa lahat, ang pagtulong sa akin na makalakad at may pagpatuloy ang buhay ko. Seryoso na si Jerome sa mga sinasabi. Sa totoo lang, noong una parang hindi ko kayang tagalan ng ugali mo. Pero inisip ko yung kasalanang nagawa ko. Hindi ka magkakaganon kung hindi dahil sa hindi ko pag-iingat. Sagot naman ni Jessa. Huwag mo sanang isipin na kasalanan mo yun dahil tama ka naman sa sinabi mo dati na may kasalanan din ako. Napag-isip-isip ko na aksidente nga ang nangyari at walang dapat sisihin. Kaya ayon kahit mahirap, ginawa kong lahat para makalakad. Ayokong mapunta sa walang pagsasakripisyo at hirap mo sa akin. Patuloy ni Jerome. I want to say sorry, Jessa. I hope we can be friends. He said while stretching his arms toward Jessa for a handshake.
Pinagmasa ni Jessa ang kamay ni Jerome sa harap niya. After all, may naitatago din pala talaga na kababaang loob ang lalaking to. Ang tanging pinakikita kasi niya yung kasungit at maasim na mukha. Inabot ni Jessa ang kamay ni Jerome at nakipagkamay nga dito. Friends? Ani baka naman sabihin mo choosy ako. Birang-biro pa ni Jessa. Napangiti si Jerome sa kanyang sinabi. Wow, marunong ka din palang ngumiti ng ganyan no? Bulila si Jessa. Agad na binitawan ni Jerome ang kamay ni Jessa. Anong akala mo sa akin? Siguraduhin mong tawagan mo ako kapag nakating ka dun Opo Manong. Kahit kailan puro kakalokohan, sige na nga, matulog ka na ulit. Wili ka ni Jerome saka lumabas na sa kwarto. Thank you Jerome. Pahabol ni Jessa. Napapangiti si Jessa nang makalabas ang binata sa kanyang kwarto. Ngayon lang siya nakipagbiruan dito mula nang nandito siya sa bahay na ito. Samantalang si Jerome naman, nangingiting bumalik sa kwarto niya. Hindi niya maikakaila nang ilang siya napatawa ni Jessa ng ganun. Dahil puro na lang pagsusungit ang ginagawa niya sa dalaga.